Eto na, Sir Ronald, i-flex na natin yung ating mga prinsipyo sa buhay bago tayo maretag ng Oh. mga kabalentong natin. Eto, Sir Ronald, okay, this is the month of May, and always this is a month of labor, this is a month of, talking about dun sa mga karapatan ng manggagawa, lahat ng mga ordinaryong Pinoy, ordinaryong tao na depende din to a certain degree on a strong state to provide labor rights, to protect them against predatory capitalism, among others. Ayan na, maretag na tayo. Malapit na tayo, talking points na. Ito na, kailangan natin ng revolusyon. Sir Ronald, first of all, can you tell dun sa mga followers natin na siguro hindi gano'n ka-familiar, bakit itong Mayo became the month of labor? And then, kamustang labor movement in the Philippines before we talk about the latest things? Well, sa US kasi nagkaroon ng rally for workers' rights, no? A long time ago, no? Turn of the century, no? At nagkaroon ng violence. Haymarket Square yata yan, no? Nagkaroon ng violence. At Chicago, yeah. at since then, no, ay doon na nagsimula yung celebration ng May 1 as Labor Day. At naging kwa na siya, International Labor Day na, hindi lamang sa US. So doon nagsimula, no? Sabi nga nila, we have nothing to lose but our chains, no? Yun yung slogan pag Labor Day. Ngayon sa Pilipinas, there was a time na malakas ang labor movement noong 1950s, di ba? Pero yan ay dinurog ng Estado, no? Kaya since then, yung ating labor movement naging fragmented na. At lumiit na yung organized, no? Siguro less than 10% ng labor population natin are organized. At itong 10%, hati-hati pa into different labor federations. Pero once in a while, nag-unite sila. Halimbawa, yung last time na nag-unite yan, noong 1987, after EDSA, ang tawag Labor Advisory Consultative Council. Nakasama ako dyan. Ako yata yung pinakabata nakasama dyan. Nandyan yung mga giants ng labor movement. Si John Litan ng Federation of Free Workers, no? Nandiyan si Kito Mendoza ng TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. Nandiyan uh, si Popsing Malonzo ng National Federation of Labor. Nandiyan yung mga tupas, no? Yung tupas, ito yung dati ang tawag nila diyan, pro-Soviet trade unions, no? etc. etc. Nandiyan si Ignacio Lacsina. Nandiyan yung lahat ng legends, no? Ito yung Yeah, last time legends, na nagsama-sama titans, sila. titans of the Nandiyan labor. si Angel Backing, no? Nandiyan si Lando Olalia, si Crispin Beltran, no? Nandiyan lahat no? Ito yung first time na nakasama ko lahat yan, lahat ng yan. At for 2 years, nagsama-sama sila, nag-usap sila para mag-lobby ng mga bagong labor laws, bagong labor advocacy doon sa Aquino government, no? Kaya once in a while, nababalik yung ganyang klaseng unity. At present, yung unity na yan ay nababalik over wages, no? Over wages. At ito nga, nagkaisa sila na magkaroon ng 150 minimum wage increase na approve na sa Senado. Hindi pa approve sa Kongreso. Kaya a week ago, nagkaroon ng hearing sa Kongreso about that, no? Ang maganda yung exchanges dahil nandun din yung lahat ng mga Employers Confederation. So sabi ng mga Employers Confederation dun sa mga trade unions, no, huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Bakit? Lalong maghihirap ang mahihirap. Lalong tatamaan yung informal economy. Lalong tatamaan yung mga sidewalk vendors. Lalong tatamaan yung mga small scale industries, etc. etc. No? Sabi ng mga labor na nandun si Louie Coral para sa TUCP, nandun si Luke Espiritu para sa BMP, nandun si Joshua Mata para sa Sentro, at nandun si Rene Magtubo para sa Partido Manggagawa, etc. etc. Ang sagot nila dun sa Employers Confederation na ang sabi, pag nagkaroon ng minimum wage increase, ay maghihirap lalo yung mahihirap. Isa lang ang sagot ng mga labor sa kanila. Kayo na ba ngayon ang spokesperson ng mga mahihirap? Kayo na ba ang representative ng mga sidewalk vendors? No, yun lang ang sabi sa kanila, no? Passive-aggressive na sagot. Parang yung fentanyl, no? Parang kailan pa kayo? Kailan pa kayo naging spokesman ng mga mahihirap? No? Self-proclaimed din itong mga to, katulad ni Kibuloy. Kung si Kibuloy self-proclaimed, ito mga self-proclaimed matza, ano? Oh. Yun ang sabi nila. Tapos ikalawa, yung isang kongresista na co-author ng Maharlika Bill, no? Ang sabi niya, ayon sa aming research,
ayon sa aming research, this is inflationary, no? No? Again, passive-aggressive na sagot ng labor, hindi na sila yung agitation propaganda. Sabi ng mga labor, sang sako ng basura kinuha yung research na yan. Paano magkakaroon ng research on minimum wage increase? Yung pinakahuling minimum wage increase was 1989, no? More than more than 35 years ago. So anong research yung sinasabi mo na ang minimum wage increase ay increases inflation, no? Parang natututo yata sila sa atin, mga banats tayo ng tagal. Nagiging sarcastic na rin di ba? Natututo na sa atin, no? Yung mga yan. Pero ang main na banat nila ay doon sa Secretary of Labor. Bakit yung Secretary of Labor, no? Ay siya pa ang bumabanat doon sa wage increase, no? Paano nangyari? Dapat man lang sana nag-neutral man lang siya. Bakit siya pa yung parang spokesperson ng mga employers, no? Kasi nga, sabi ni Marx, the state Oh. is the steering committee for the management of the affairs of the capitalist class, diba? Oo. Bakit tumutulong ka? Ikaw ba yung executive committee of the ruling capitalist class? Diba? Huwag ka na magpanggap na Secretary of Labor. Kaya kahapon, nung nagsalita ako dun sa convention ng ALO-TUCP, marami doon sa mga labor groups na pumunta ron ay ang sigaw na nila, Laguesma resign. No? Laguesma resign. Dahil nga, 2 years ni BBM, wala kang ginawa for labor. Tapos ngayon, ikaw pa yung kumokontra para sa minimum wage increase. Hindi ka man lang sana tumahimik. No? So wala, no? The cat is out of the bag. Yeah. Cat ba yun o yung rat? Basta the air is out of the room is out of the air. Okay. Oh, Hindi, but Sir Ronald, by the way, oh. kamusta ang 20 pesos na kada kilo na bigas ng pangako ni BBM? Speaking of, 70 pesos na. So 50 pesos na lang kulang. 50 pesos na lang kulang. Malapit na, malapit na. malapit na Be patient. mag-100. Oh. Be patient, no? May kausap din ako ng mga magsasaka last week, no? Sabi nila, wala na daw silang maitanim. Bakit? Dahil sa El Nino. Tuyong-tuyo na yung kanilang mga sakahan. Tapos ngayon naman, parating naman ng La Nina. Babahain naman yung kanilang mga sakahan. Sabi ko, anong ginagawa nyo ngayon to make ends meet? Sabi nila, nagkakargador sila sa palengke. No? So, may hirap na kayo mga magsasaka. Lalo po silang humihirap. No? Nagiging sila yung precariat labor. Nagbubuhat na lang sila. At sabi nila, usually kasi meron diyang calamity fund para sa ganitong mga problema. Usually may disaster support, disaster fund, no? Ngayon wala. Walang dumarating sa kanila, no? Ang makikita mo yan, pupunta ka sa US, no? Lahat ng farmers doon may subsidy. Lahat ng farmers doon suportado, no? Horizontal tsaka vertical, no? Post-harvest, no? Lahat 'yan suportado, lalong-lalo na pag may calamity, no? Lahat ng nawasak nilang produkto babayaran ng gobyerno. I mean, what's going on here? Is it because walang policy talaga si BBM sa mga yan after all his hanash about being Department of Agriculture, ganon? Or is he too distracted by the whole Digong thing? Or the whole DDS-BBM war is just a convenient excuse not to do anything? Yeah, I mean, this is crazy, Ronald. The guy came to power saying he will make us Singapore, whatever. It's a framework. It's an ideology. No, it's a institutional memory. No, for lack of a better example, yung kaharap nating aggressor, di ba? This is an ideological state. No, they have a party, a government which has been there for 80 years, di ba? Hindi yan nagbabago Nandiyan na sila matagal pa So meron silang institutional memory. Tuloy-tuloy, no? They improve on the past, no? Tayo we forget the past, no? Or we inherit the errors of the past. Halimbawa, yung ating nakaraang gobyerno, Duterte government, pro-China, di ba? So inherit natin yung secret deal, di ba? Yung status quo, no? Sa ibang bansa, medyo hindi nagbabago masyado ang foreign policy. Hindi nagbabago ang welfare policy. Hindi nagbabago ang civil liberties, human rights policy, no? Dahil kahit naman yung iba kasi sinasabi dahil demokrasya tayo, no? Kaya nagbabago tayo, hindi tayo ideological. Democracy is an ideology. Idiots, no? Democracy is an ideology. Europe, no? Is democratic
Nagbabago ang gobyerno, may democratic alternation of powers, pero may ideology, no? Based on social welfare, foreign policy, civil liberties, etc. Pwede yung economic nagbabago, pero yung mga fundamentals ng lipunan hindi nagbabago. No? Kaya hindi excuse na tayo ay democratic, kaya tayo ay mahina. Mahina tayo because of our leadership. Diba? Because of the lack of an ideological substance within our democratic framework. Yeah, Kaya tayo pinaglalaruan ng it's the China. type of democracy, Ronald, right? You have Yes. democracy, you have market-oriented democracy, and then you have oligarchic democracy, like the Philippines, whereby Yes. never socioeconomic rights were really prioritized. It was always about Oh, political and civil liberties, but even that was always questionable. But I mean, how can you have a real yes. democracy when majority are in dire poverty and the state is so weak? I mean, for me, it's not only lack of dearth of ideological understanding of the situation is also we have such a weak state. Hindi lang kuting yung isa, pati yung estado natin kuting eh. Pagdating sa labor issues, no? Yes. Fighting for the ordinary folks. Sabi nga ni Carl Polanyi, kainuman ng lolo ko yan eh, si Carl Polanyi. Sabi niya, no, economic should be at the service of the state. Economic should be at the service of social goals, no, not the other way around. No? Ano nangyayari sa atin? We are serving economic goals, no? Katulad ng bilanggit natin na hearing sa Kongreso between labor and employers. Yun ang nangyayari. Kaya lahat ng contradictions, lahat ng weakness ng isang democratic system, yun ang ating nararanasan. Habang yung ibang mga democratic system, nasusustain nila yung positive elements of democracy. Tayo, sinusustain natin the negative elements, warlordism, dynasties, no, corruption, impunity, no, etc. So yun yung pa natin. Kaya kasama sa usapan natin dito sa labor, dapat mapag-usapan natin doon, not in a vacuum. Dapat yung mga labor rights should be part of a societal rights, women's rights. Di ba? Kanina, nung nagsalita ako sa North America, may kasama kaming Australiana eh. No? Yung pinag-uusapan namin dahil Mother's Day eh, kahapon. So pinag-uusapan namin right of mothers, right of women. Eh sa buong mundo, tayo lang ang walang divorce law eh. Divorce law is in the service of women. It is primarily a Isa rin na feminist. hindi tinanggal yan, itong medieval Oh, approaches to certain social issues, whether it's divorce, yes. it's ano, Yes, yes. So, yun yung kailangan maayos natin yung labor situation natin by fixing the entire society. 'Di ba? At yung entire society mas malalaki yung chance ng pagbabago if labor is united, no? So dikit-dikit 'yan eh. Dikit-dikit 'yan. Speaking of Carl Polanyi, of course, he was known for the double movement theory, which is there will be a response. If puro market instrumental logic lang andyan at Yes. upping ang mga tao, they're gonna fight back. So the question is, why is the labor movement in the Philippines relatively weak? And one reason, I talked to, for instance, Cecilia Lera Bodis in Brazil, right? One reason in Brazil the left is very strong and Lula and all is because of a strong manufacturing base they have. So the more people employed in manufacturing base, the more people to organize. While the Philippines is a very service-oriented, weak manufacturing, weak agriculture. So maybe that may kinalaman din ito dun sa importansya ng manufacturing in or maybe you have a different take. Definitely. Definitely. Tama si Cecilia ron. Pero ikalawa, our industrial relations system is basically divisive. Diba? Meron kang mga unions ng Divide mga and conquer, actually, yeah. maliliit na sweatshops. Meron kang mga union na nagbabakbakan, nagpapatayan sa mga industries. Yung sa kwan kasi sa Latin America, kahit diyan sa North America, industry base eh. 'Di ba? 'Di ba industry base yung kanilang mga unions. Kaya these are bigger unions, mas madaling mag-negotiate at hindi masyadong divisive, hindi katulad natin. Dito kasi you have to compete eh. Sa isang 50 labor company, mag-aaway-away ang apat na union, no? Kung sino ang mare-recognize, no? So our industrial relations system is basically organized to divide labor, no? So meron kang kailangan baguhin sa batas, no? Dahil ganun ang Yeah, pagkakagawa eh. why on earth is like, I mean, sobrang sabog yung system natin, worse than other third world countries. I mean, what's going on? What the heck? It is by design. It is by design. Ng oligarchs who Oh, it was control the meant state. to
Yeah, it was meant to divide labor. Dahil na-threaten sila noong 1950s na lumaki yung CLO. If you remember, di ba? Lahat kasama sa isang labor federation, no? Labor center. Ngayon, Yung you height, have yung how peak, many? oo. Yeah. So, kaya na-institutionalize yung ganitong klaseng industrial relation system. No? Na Ronald, I'm gonna bawat, put yeah, yeah, sorry, I'm also worried that you might run late. I'm gonna put you a little yeah, bit yeah. in trouble, which I always do, obviously for good reason, which is, and ang opposition kasi natin is liberal, more liberal than left. It sees itself as left liberal, for the lack of better term, pero it's more liberal than left. Hmm. Parang ang hina nung emphasis sa labor-related issues dun sa campaign ng even the Pinks, right? I Yeah. mean, correct me if I'm wrong, but I saw it as your more typical left culture issue, pero liberal when it comes to socioeconomic issues. Well, I yung, didn't see left on the socioeconomic issues in the opposition in the Pink movement in 2022. How can we correct that? How can we make sure na more progressively oriented? I mean, obviously, I can think about Riza Ontiveros, but again, we can go into this long conversation about Riza not being supported enough or not still being, seen as the champion of the opposition enough. yeah, well, Richard, you've met the Liberal Democratic International. These are basically representatives of employers. These are capitalists. Eh. So yung liberal parties mostly have been identified with capitalism, no, with employers. Halimbawa sa Germany, yung Liberal Party is the party of the capitalists, di ba? So talagang hindi sila ganun kalapit. Well, yung kaibahan naman sa Liberal Party sa Pilipinas, no, may mga moments na meron silang mga leaders na nanggaling sa NGOs, nanggaling sa civil society. So, medyo ini-strengthen nila yung relasyon sa labor. Pero, kanyan no, ang ang liberal parties, ang ideology niyan is liberal democracy. It's the Leviathan. Leviathan na framework, no? Hindi yan. Kaya madaling maging neoliberal yan. At yung neoliberalism ay maraming weaknesses, no? It's yung pinag-uusapan natin kanina, no? Society serving economic goals, no? Right. Yun yung yun Rather yung or rather the interests of the narrow oligarchy. I mean, yes, kaya to yun be yung really sinasabing brutal. no? Kaya nga si Carl Polanyi, predict niya itong neoliberalism, no? Almost a century before. 'Di ba? Predict naman niya ito nung before the war, no? Sinulat na niya yan no? Itong components ng neoliberalism. Sabi niya dito ang direksyon ng capitalism. Dito yung direksyon ng globalization. Dito ang direksyon ng mga nation state, no? Sinulat na yan Kaya kaya marami sa mga social democratic party sa Europe ay diyan nang galing sa mga sinulat ni Carl Polanyi. No? Naging kwan siya naging requirement siya sa mga social democratic parties but not liberal parties. Not liberal parties. No? Kaya Yun nga exactly. Yeah. Yun ang problema gagamitin natin. mo ang liberal party as the party for the working class, hindi mangyayari 'yon. No? Babangga ka sa ideology ng, Exactly. ng Yun liberal yung party. So, limitasyon talaga, yun yung blind spot talaga ng liberal opposition. Pagdating so sa mag-create ng ka ng right. bago. No? A coalition, a movement, no? Or a new political party or all of the above. And a No? new framework of thinking, yeah. Yes, no? Kaya meron kang bago na kukunin kila Piketty, meron kang luma na kukunin kila Carl Polanyi, no? So it's a synthesis of old ideas na valid at mga new ideas, new data, new analysis, no, new messages na 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 na, na kailangang i-integrate do sa luma. At Right. at development ng mga strategies na hindi pa ginawa ng progressive movement. Halimbawa, si Mouffe, no? Yung mga theories niya about Chantal Mouffe, yeah. about populism, no? Nasa ngayon ang gumagamit is basically reaction. Ang gumagamit is the right. Ang Alt-right. sinasabi niya, there can be a progressive populism, no? Yun yung kwan, no? So, Yun nga mga ganun ba? No, which goes ang back problema to natin, wala discussion ngayong natin about, yeah. sa progressive movement, wala nag-uusap tungkol dyan. Wala nagde-debate. Wala tayong Frankfurt School. No? Wala tayong Frankfurt School na yung ating mga intellectuals nagde-debate tapos pinopopularize. No? Nag-aaway Yeah. tapos kumukuha ng synthesis. Yun yung kulang
baka yun ang pwede yung simulan ni Leloy. No? Yung ganyong Yeah, klaseng I mean, going back to this, di ba? I mean, first of all, dun sa issue ng inflation, gusto ko balikan ito sa 20 pesos kada kilo. It's not the price per se, it's the affordability. So even if kung mag 50 pesos or 100 pesos ito kada kilo, pero yung kinikita ng tao ay 4 times, 5 times more, it yes, beat the yes, inflation. At yes. let me, Ron, I have to say this. May mga nakakairita ng mga ekonomista ng mga liberal side, hindi ko natin kailangan pangalanan. They try to demonize Leloy and then they try to demonize me for saying the really important issue here is the real wages. Yung kita ng tao base dun sa inflation rate. And then, eto mga walang yang to, they twisted my word and said, I said inflation is good. All right? And then kay Leloy, sinabi nila, si Leloy, hindi ka ekonomista, huwag ka na magsalita, essentially. Di ba? Oo Bastos lang. eh. Bastos tong mga Nakita to, ko kaya yun. I called them out eh. Nakita Ang ko yabang yun. ng mga to eh. Kaya sabi ko, huwag Nakita kayong ko makinig yun. sa mga local economists Pero na yan. at least kayo, dinedemonize pa lang. Ibig sabihin, hindi pa kayo demon. Ako kasi wala na nagde-demonize sa akin eh. No, Kasi wala na. shogun ka na. At wala rin bumabastos sa akin. Walang bumabastos eh, no? No sa kaya gusto ko may bumastos din sa akin eh. 'Di ba? Ayan si Dahil Robin Hood, gusto ko papasenetiring nga. gusto ko nakikipagbastusan eh. Gusto ko, no? Pero 'yun, nalulungkot ako na wala nagde-demonize sa akin, no? Hindi na Demon kailangan ko eh. kasi self-evident na to eh. No, pero Sir Ronald, yun ang sinasabi ko eh. Doon ko nakita talaga na katrapuan ng mga ibang paliberal-liberal dyan. Kasi, like their thinking is so limited. It's just good governance, ganyan-ganyan lang. Tingnan mo yung mga Wala silang economists natin. industrial policy, wala silang idea. I mean, walang comparative understanding of how in other developing countries they're creating a better equilibrium. Walang understanding na the Bangko Sentral and the state should balance inflation, but the emphasis should be employment generation, real wages. Walang ganun eh. Tapos ang napaka-limited yung level of economic discussion sa Pilipinas. Kaya umiinit talagang ulo ko because we can never fight for a real democracy kung wala tayong proper economic agenda. Hindi Yes, kung yes, ano lang, civil and political rights. There has to be yes, economic and socio-economic rights also. yes, Doon tayo yes. nagkakakulang eh. Yes, tapos napaka-intense pala ng debate sa sa Senado between yung paborito mo si Robin Hood Padilla, no? So Ay, hindi. wala ka Favorite ko ba to? so wala ka Tito ba to? oh, sabi ni Bato, authentic daw yung PIDEA document. Bakit? May punch hole sa gilid. No, may punch hole. Yun ang basis niya why it is authentic, 'di ba? Napakalalim ng diskusyon sa Senado, 'di ba? Ito lang sa inflation eh. Yung mga kaibigan natin ekonomista ang solusyon sa inflation, no, taasan ang interest rates, no? Yeah, and then you kill the economy, you kill the economic napakalinaw growth and all. naman na supply side yung ating inflation. It's about productivity eh. No, it's not about demand eh. No? Kahit tignan mo na lang sa neoclassical framework nila, kahit doon ay mali eh. No. Kahit doon na lang gamitin Mali naman mali eh. talaga economists, di ba? Few expected the fact na mangyari ito sa US, which is tinaas ang interest rate, mataas pa rin ng growth, at eventually bumaba rin inflation. And at some point, inflation was high and growth was also high. Hindi nagkaroon ng Yes. stagflation. So, Oh. we are seeing an era which is defying all of these, presumptions of the so-called science of economics. So, humility lang because you have to be empirically oriented and you have to be rights-oriented. Hindi yung mga natuto mo lang sa eskwela, ipapamukha mo sa iba na magaling ka. Sorry, Ronald, I'm a bit, medyo na-trigger ako doon because yun nga paano natin ayusin tong demokrasya natin if yung mga kunyaring opposition pa dyan or yung mga opposition dyan, ganun kalimitado yung pagkaintindi nila sa economic issues. And we're not gonna have a real Yes. democracy until we deal with the economic issues. Ako nga, hindi ka ako gagawa ng judgment eh. Hinihingi ko lang debate. Pagdebatihan, pag-usapan ito, no? Yun yung para hindi lang dito natin pinag-uusapan. Paano? Sabi nila puro Mr. marites lang. Ronald, bakit naman hindi Oo, puro marites scientific lang mga eh. yan, experts mga yan, mga scientists mga yan, mga paborito ng Titos tayo of kasi Manila mga marites lang yan. eh. Oh, Tayo kasi puro marites lang, no? Kaya sino ba naman ako? Di naman ako inimbita sa podcast ni Madam or something like that. Ganun talaga. Ganun talaga si Ronald. Either mga trapo na ano natin or itong mga liberal na ekonomista na ganyan. Wala naman nakikinig sa atin. Sino ba naman tayo? Simpleng tao lang. Oo nga. Ang dami ko Mag-Harley napapanood Davidson lang naman sa eh. California yung isa. Dami ko napapanood ng mga academicians, ang gagaling eh. No? Correct, Eh, correct. yung isang academician, ano daw yung sinasabi natin na wala na yung unity team.
Meron pa. Symbiotic relasyon daw ang president at Parang vice academician, president diba, kaya hindi pinalis daw na yan. sila magbibiyak. Pinalis No? na yata, hindi naman No? academician na yan. Oh, tapos meron pa ako nakita isa, no, mula sa iyong alma mater, no, talking about kwan, no, na pandaw, no, talaga ng mga Ano alma mater? UP to hindi Lasal. yung na sinasabi niya yung what is obvious, no, na Ay, sinasabi niya what is maraming magaling na obvious. gano'n. Magaling sa obvious. Maraming gano'n, no, pinapaliwanag nila what is already there, what is Mga Johnny obvious. come ladies. Oo, yan yung Come pag ladies. kaya bumababa yung aking self-esteem. Ayan. Hindi ako Ay, graduate. nako. Sir Ronald, dumami na naman ang kalaban natin after itong, at least, matuwa na dapat ang mga lefties sa atin. Ito, kinary na Okay natin naman. yung bandera. Yung Enjoy bandera. naman ako. Nag-enjoy naman ako ng mga kaaway. O Ayan. sige, I will have to rush. Yes, exacto. Exacto Oo, at 2:29. Let's wrap this up. Thank you very much, Sir Ronald Llamas. Mabuhay anytime, ka. Please Ricardo. alagaan mo sarili mo at ingat sila sa'yo. Alright, on that note. God Oo. bless you. Limahong ito, limahong, no? Limang Battle of Ako Limang. ay limahong yung aking genetic makeup na tetrace kay Ayan. limahong, no? Pirata ka pala pirata. 700 yung wives. Ayan naman tayo. Usapan na yan, Sir Ronald. Baka may MTRCB naman tayo. God bless and talk to you soon. Sige. Mabuhay Sige. ka. Thank Update mo you. ako kasama yung Starlink. Sige, Pakitext with Elon text Musk kita. Starlink. Alright. Text kita. God bless. Bye.